Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-apat na kabanata ng libro ng Juan at magbabahagi ng salita si Pastor HK. Ako ay natutuwa na maibahagi ang kabanatang ito dahil ito ay talagang nagbibigay ng ilaw at buhay sa atin. Kung babasahin po natin ang libro ng Juan, atin pong matatanggap na maraming mga tao ang nakaranas ng kabutihan ng Panginoong Hesus. Sa chapter 3, naroon si Nicodemus na nagkaroon ng interaksyon sa Panginoong Hesus pagkatapos ang kanyang buhay ay nabago. Isa pang bagay ay ang interaksyon na ito ay hindi lamang nangyari ng aksidente. Kahapon sa chapter 3 nabanggit ang tungkol sa istorya ni Nicodemus. Pagkatapos ay naituro din o kaya nabanggit ang tungkol kay Juan Bautismo. At ano naman po ang relasyon sa pagitan ni Nicodemus at ng kwento tungkol kay Nicodemus. Pagkatapos ngayon ay mababasa naman natin ang tungkol sa babaeng Samaritana. Ngayon kung babasahin lamang po natin ito, maaaring isipin natin na wala naman itong saysay, ngunit sa dulo ng chapter 4, nabanggit ang tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa anak ng isang opisyal. At maaaring magtaka po tayo bakit magkasamang naisulat o kaya naitala ang mga istoryang ito. At maging sa chapter 2 ng John, iyon naman ay ang tungkol sa kasalan sa Cana, ang isang espesyal na interaksyon. Doon din kung saan si Jesus ay nagkaroon o kaya nilinis niya ang templo. Ano po ang relasyon sa pagitan ng dalawang istorya na ito? Yun po ay pareho sa unang naging kwento. Sa simula ng chapter 1, iyon po ay masasabi nating theological na introduction. Nabanggit ang tungkol sa pagsunod ni Andres at ni Nathaniel sa Panginoon. At ngayong umaga, wala man po tayong mahabang panahon para pag-usapan ang mga ugnayan ng mga ito. Ngunit makakatulong po ito upang maunawaan natin ang nais ipabatid ng mga librong ito. Mapapansin po natin na magkakatugma din pala ang mga istoryang ito.
Ngayon, alam po natin na hindi lamang po kailangan tao ang pagkain, hindi lamang po tayo kumakain para mabuhay. Kung tutuusin, ang pagkain ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, at ngayon nga ay naghahanap din po tayo ng masarap at mainam na pagkain. Para kay Jesus, kanya pong sinasabi na ang kalooban ng Diyos ay maganda. Ang tunay na kaligayahan ay ang kanilang malaman ay nang kanilang nakatagpo ang tungkol sa Samaritana. Naniniwala po ba tayo na talagang minamahal ng Samaritanang buhay ang kanyang sarili? Ngunit makikita natin na ang Panginoong Hesus ay talagang ginawa ang lahat upang mahanap siya. Pagkatapos si Jesus ay bumalik sa Galilea. At para sa mga Hudyo ay hindi naman sana kailangan na dumating sila sa lugar na iyon. Sa Samaria ay mayroon pong kilalang mga bundok. At kung tutuusin sa libro ng Joshua, ang dalawang bundok na ito ay nabanggit. Kaya kung pupunta ang tao sa Samaria sa pamamagitan ng daanang ito, madami silang madadaanan ng mga bundok at mahirap na daanan. At madalas ang mga Hudyo ay mababang kanilang pagtingin sa mga Samaritana. Mga taga Samaria, dahil ang tingin sa kanila ay mga halong tao at hindi purong Hudyo. At ang mga Samaritanang ito ay may sariling paraan ng pagpupuri. Kung kaya para sa mga Hudyo ay
Ayaw nilang dumaan sa Samaria. Mababa ang kanilang pagtingin sa kanila. Ngunit ngayon sa pag-uusap po natin tungkol sa mga Samaritanang ito, ang kanyang naging pagbabago ay hindi lamang pagbabago ng kanyang buhay, kundi maging din ng buong Samaria. Pagkatapos ay nabago din ang kanilang relasyon sa mga taga-Hudyo. Kaya akin pong sinasabi na ang pagkakaligtas ng Samaritanang ito ay may halin tulad po natin sa pagbabago ng isang prinsesa, dahil nagsimula na din siyang pahalagahan ang kanyang sarili, kanyang niyakap maging ang pag-ibig na mula sa Jesus. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kaligtasan na binibigay ng Panginoong Jesus. Nung panahon na iyon ay nag-iigib ang Samaritanang babae kahit napakainit. Ngunit iyon lamang ang pagkakataon na makakalabas siya dahil alam niya ang panghuhusga na sasabihin ng iba laban sa kanya. Kanyang inilalayo ang kanyang sarili mula sa iba at mula din sa mga kapwa niya Samaritana. Masasabi po natin na ito ay napaka-natural na reaksyon sa tuwing tayo ay nahuhusgahan. Tulad ng aking sinasabi, madalas ang mga Hudyo ay dadaan sa Jordan upang makarating sa Galilea. Ngunit dito, si Jesus ay talagang dumaan sa Samaria para makatagpo ang babaeng ito. Masasabi po natin na naroon ang pakiramdam ng pagkahiya, ngunit siya ay pinabago ng Panginoong Jesus. At dahil doon ay nakatanggap din ng kaligtasan ang mga iba pang taga-Samaria. Ngayong umaga, bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat. Ang panahon ng pag-ani ay narito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari sa atin pong harapan at ang lahat ay mapapangyari ayon sa kapahintulutan ng Diyos. Mapapansin po natin na ang panahon nga ng pag-ani ay narito na. Sa panahon ng bagong tipan, lalo na sa panahon ng ebanghelyo, bago ang pagkakasulat niyon ay naging tahimik ang Diyos ng kung ilang taon. Nabanggit ito ni Isaias. At nabanggit din niya na isang araw ay mayroong isang lalaki na magdedeklara ng pagdating ng Panginoong Jesus.
Iyon ang panahon para sa pagdating ng Panginoong Hesus. At atin pong mapagtatanto ng ilan sa mga nabanggit na istorya sa libro ng Juan ay tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus. Mapapansin natin na si Juan ay tila nakakatuwa din pagdating sa kanyang pagsusulat ng librong ito. Sa libro ng Juan ay nabanggit ang tungkol sa Paskwa ng 3 beses. Pagkatapos sa chapter 2 ay nabanggit ang tungkol sa paglilinis ng templo. Pagkatapos ay nabanggit na marami ang nakakita sa mga himalang ginagawa ni Jesus. Para po sa atin, ang pista ng Pasko ay isang revelasyon o kaya ay pahayag. Ang lahat po ng mga mababasa po natin sa Ebanghelyo ay nabanggit ang tungkol sa ministeryo ng Panginoong Hesus. Ang mga ito ay napaka-importante sa Panginoong Hesus dahil ito'y paghahanda para sa kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Kinailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Masasabi natin na ang Paskwa ay paparating na. Alam ni Jesus ang tungkol sa babaeng taga Samaria kung kaya naman gumawa siya ng paraan upang makatagpo siya at magbigay pagbabago sa kanyang buhay. Nang matagpuan ni Jesus ang babaeng ito ay mayroon siyang kakaibang interaksyon sa kanya. Ang una niyang sinabi ay ang mabigyan siya ng tubig ng babae dahil ang babaeng ito ay umiikib mula sa balon. Pagkatapos ay sumagot ang Samaritanang babae.
Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinasabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubila ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Naging sensitibo ang babae. Inayawan o kaya itinanggihan niya ang paghingi ni Jesus ng tubig mula sa kanya. Naniniwala ako na kung kayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa lansangan ay mayroong mga tao na tatanggihan ang inyong pagbabahagi. Ngunit napansin natin kung gaano kagaling ang Panginoong Hesus dito. Sa interaksyong ito ng Panginoong Hesus ay kinalaunan sinabi ni Jesus na kaya niyang magbigay ng buhay na tubig. Pagkatapos, ang Samaritanang babae ay nalito sa kanyang sinabi. Kanyang sinabi, kung alam mo lamang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nabanggit ni Jesus ang tungkol sa pagkakaroon ng asawa ng Samaritanang ito. At nagsimula siyang maging sensitibo. At nagsimula siyang magsabi sa Panginoong Jesus na para siyang propeta. Kung tutuusin ay parehong mga bagay lamang ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ngunit paulit-ulit din na binibigyang diin lang din ng Samaritanang babae ang tungkol sa kanilang mga pagkakaiba na siya ay Hudyo at siya ay Samaritana. Pagdating sa verse 22, nagsimulang magsabi si Jesus, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo.
Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat Kanya ng uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Si Jesus ay nagbibigay ng propesiya. Para sa mga tradisyonal na simbahan ay mayroon po silang kanya-kanyang pagkakaintindi sa mga ito. Ang sino mang makakatanggap sa Panginoong Jesus ay makakatanggap din po ng selyo kaya pagkakatawag para maging kanyang anak. Ang kailangan po natin ay ang matanggap si Jesus sa atin pong mga buhay, sa atin pong mga puso. Ang banal na espiritu nito ay hindi po limitado. Ngunit marahil para sa Samaritanang babae ay hindi niya maunawaan kung ano man ang sinasabi ni Jesus. Ngunit nang naging handa siya na matanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, hindi lamang ang pisikal na Jesus, kundi maging ang pagtanggap sa kanyang puso ay natanggap niya din ang banal na espiritu. At nagsimula niyang matanggap maging ang selyo ng banal na espiritu sa kanyang puso. Ang babaeng Samaritana na ito ay tuwang-tuwa na pumunta sa kanyang mga kakilala upang sabihin ang tungkol sa kaligtasan na ibinibigay ni Jesus. Ngunit may mga ilan pa rin sa kanila na inilalagay lang o kaya'y nililiitan ang kanilang pagtingin kay Jesus. Bandang huli ay nabanggit ni Jesus na siya ay natutuwa dahil sa pagbabagong natanggap ng Samaritana, na mas espesyal pa kaysa sa pagkain na kanyang natanggap. Sa 3 taon ng ministeryo ng Panginoong Jesus noong mga panahon na iyon, siya ay naglakbay tungo sa malalayong mga lugar, pagkatapos ay wala siyang permanenteng tirahan. Ngunit siya pa rin ay tuwang-tuwa. Siya ay natutuwa sa tuwing may mga taong tumatanggap sa kanyang salita, tumatanggap ng kanyang kaligtasan. Ngunit para sa mga taong tinatanggihan iyon ay kanyang ikinalulungkot. Verse 37, verse 35, iyon ay tungkol sa pag-ani. Si Jesus ay nakipag-usap sa kanyang mga disipulo at nabanggit ang tungkol sa araw ng pag-ani.
Verse 37, totoo ang kasabihan, ibang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isang bagay na nagbibigay pa ng kaligayahan sa kanya ay kung paanong ay nagbibigay kasiyahan sa kanya ang kaligtasan ng iba. Verse 38, isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim, ibang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Ito ay maihahambing sa nangyari sa libro ng mga gawa, kung saan nakatanggap ng kaligtasan ang mga taga Samaria. Si Jesus ay naghahanap ng mga tao na handang tanggapin siya at ibahagi ang kanyang kaligtasan sa iba. Ang Samaritanang iyon ay naging handa upang tanggapin ang kaligtasan na mula sa Panginoong Hesus. Si Jesus ay hindi natakot sa anumang uri ng pagtanggi, kanyang ginawa ang lahat upang ipahayag ang kaligtasan na kanyang ibinibigay. Pagkatapos ay nais niyang ipasa ang pagkakatawag na ito sa kanyang mga disipulo. Ngayon ay tanungin po natin ang ating mga sarili kung ginagawa din po ba natin ito. Hindi lamang ibinahagi ni Jesus ang tungkol sa Ebanghelyo, dapat po nating maunawaan na ang pagkilos ng Diyos ay nasa atin pong mga buhay. Si Jesus ay hindi lamang nakikipag-usap sa Samaritana, ang lahat ay dahil din sa pagkilos ng banal na Espiritu at dahil din sa pagkilos ng Panginoong at ng Diyos Ama. Ginawa na ni Jesus ang kanyang trabaho mula pa sa bundok. At sa perspektibo ng tao, maaaring sa tingin natin ay maraming mga pagtuliksa. Ngunit para sa Diyos Ama, ay hindi lamang po siya nakatingin sa kinabukasan. Para sa kanyang tinitignan
na balang araw ay matatanggap ng lahat ang kaligtasan. Ito po ang pagpagkataon upang umani ng mga kaluluwa para sa Panginoong Hesus upang matanggap ng lahat ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Tayo po ay tumayo, atin pong purihin ang Diyos. Ito ang pagkakataon upang umani po tayo ng biyaya na nagmumula sa Panginoon.
Panginoon, sa pagkakataon ito, tulungan mo kami na malunsad, O Diyos, upang maibahagi ang iyong salita, ang iyong ebanghelyo. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa pangumagang debosyon na ito, nakikita po namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay tinawag mo. Panginoon, maraming salamat. Iyong sinasabi po sa amin na kung amin pong tatanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa iyo, hindi na kami muli pang mauuhaw. Atin pong ipagpasalamat sa Diyos ang kaligtasan na ating natanggap mula sa Kanya. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang pinanggagalingan ng magandang tubig, ng buhay na tubig. Dahil sa iyo, O Diyos, kami ay napapalakas at napapabago. Panginoon, maraming salamat na dahil sa iyong pag-ibig na walang hanggan, kami ay naligtas. Panginoon, noon ay iyong naligtas ang Samaritanang babae at ngayon naman kami ang nakakatanggap ng iyong kaligtasan. Napansin at nabanggit po sa Biblia kung paano ginawa ng lahat ng Panginoon ang kanyang makakaya upang matagpuan ang Samaritanang babae. Ngayon, ang Panginoon ay gumagawa din po ng paraan upang makatagpo tayo. Maaring ilang taon mo nang nakilala ang Diyos, natanggap ang Panginoon, ikaw ay isang taong may malalim na pagnanais na makatagpo ang Diyos, natanggap mo ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon. Ngunit sa ilang parte ng iyong buhay, naroon pa rin ba ang takot na marahil na mayroon tayo sa iba? Marahil sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos sa atin pong mga kamag-anak, mga kapamilya. Pakiramdam mo'y lagi kang tinatanggihan. O kaya may mga kapatiran po tayo na nagtatrabaho sa marketplace, sa inyong opisina, pansin mo na ikaw ay inaayawan ng iyong mga katrabaho, ng iyong boss. Kung ikaw po ay nakakaranas ng ganito, maaari ka pong lumabas upang kayo ay mapagpala at may panalangin. Ang Samaritanang babae ay nagwika kung gaano niya kanais ang tubig na buhay. Mga kapatid, maaring may ilan po sa atin na nahihiya o kaya pakiramdam natin na hindi tayo kabilang sa kung nasan man po tayo. Naroon ang pakiramdam na ikaw ay hinuhusgahan ng iba, mababang pagtingin sa sarili, hindi mo tinitignan ang iyong sarili bilang hindi mabuting tao, hindi kasing galing ng iba. Ang iyong kabataan marahil ay naging mahirap at ang iyong interaksyon sa tao ay hindi madali. Napakaraming takot na mayroon ka lalo na sa pakikipag-usap sa ibang tao o maaaring sa mga taong nais mong bahagyan ng salita ng Diyos.
Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Nais kong imbitahan ang atin pong mga tribe leaders, ang mga co-workers. Maaari po kayong lumabas upang ipanalangin ang mga kapatiran na ito. Na mababa ang kanilang mga tingin sa kanilang mga sarili, mababa ang kumpiyansa. Naway ang salita ng Diyos ang magbigay kalakasan sa kanila. Para sa mga kapatiran po natin na nakaupo, maaari po ninyong itaas ang inyong mga kamay at ipanalangin ang mga kapatirang ito. Naway ang Espiritu ng Diyos ang tumulong po sa atin. Hindi natin alam kung paano ibahagi ang salita ng Diyos, ngunit maraming salamat Panginoon sa iyong pagpili sa amin. Amin pong isinusuko ang lahat ng aming kakulangan sa iyo. Mga kapatid, maaaring sa inyong pagdidisipulo, maaaring may mga miyembro ng iyong cell group ang mababang tingin sa kanilang sarili, maaari nyo din po silang ipanalangin. Sa aking pananalangin, naririnig kong sinasabi ng Diyos, lalo na para sa mga kapatiran nating narito sa harapan. Aking anak, ito ang panahon. Ito ang panahon upang matanggal ang lahat ng kahihiyan. Naririnig kong sinasabi ng Diyos, ang lahat ng ito ay maaaring mula sa iyong kabataan. Maaring pakiramdam mo ay ikaw ay hindi tinutulungan ng iba o kaya'y kinatutuwaan ng iba. Dahil dito, lagi mong na pakiramdam ang hiya. Sa aking pananalangin, nararamdaman ko na may ilan po sa atin na dahil sa inyong buhay mag-asawa ay hindi naging maayos. Kung kaya naman hindi mo marespeto ang iyong sarili, mayroon kang malalim na takot. Naroon ang takot na hindi matanggap. Ngunit ngayon, nais ng Diyos na sabihin sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nais niyang sabihin na ang pagkakataong ito ay narito. Ito ay panahon upang matanggal ang lahat ng hiya. Ang lahat ng ito ay tatanggalin ng Diyos. Wala na sa iyo mga bagay na ito dahil sa harap ng Diyos, ikaw ay importante.
Ibinigay ng Panginoong Hesus o ibinigay ng Diyos si Panginoong Hesus upang tayo ay mabago, upang ikaw ay maligtas. At ang lahat po sa atin ay kanyang iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Tayo po ay natanggap ng Panginoon. Kung kaya naman ang ating buhay ay magbabago. Tayo ay wagiging sisidlan ng Diyos upang madala ang kanyang mga salita. Katulad nga ng Samaritanong babae na dahil sa kanya ay marami pang mga Samaritana o kaya ay taga-Samaria ang nakatanggap ng kaligtasan. Ikaw ay gagamitin ng Diyos upang maibahagi ang salita niya sa iyong mga kapamilya. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mahalaga sa mata ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, lahat ng mga kapatiran narito ay naligtas at naligtas dahil sa iyo. At ang lahat ng pait, lahat ng hinanakit ay mawawala sa ngalan ni Hesus. Pag-ibig ng Diyos ang siyang pumuno sa atin, ang siyang magpabago sa atin upang ang atin pong buhay hindi maging tulad ng dati. Atin pong itaas ang ating mga kamay at purihin natin ang Diyos. Panginoon, noon kami ay madalas na inaayawan ng iba. Mababa ang aming pagtingin sa aming sarili. Ayaw namin na magkaroon ng interaksyon sa iba. Ngunit ngayon, O Diyos, ay tinawag mong bawat isa sa amin. Para sa mga kapatiran po natin na narito sa ngalan ng Panginoong Hesus, nais kong sabihin sa inyo na kayo ay prinsesa ng Diyos. Nais ng Diyos na kayo ay magamit upang magamit para sa kanyang ebanghelyo. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay kanyang gagamitin at tatanggalin ng Diyos ang lahat ng insulto o kaya lahat ng kapaitan na inyong nararamdaman, at ang Diyos ang magbibigay sa inyo, at dahil sa inyo ang inyong pamilya ay magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng kaligtasan sa komunidad na inyong kinabibilangan. Lahat ng mga kapatiran na narito, nais po ba ninyo na matanggap ng inyong mga kapamilya ang kaligtasan? Ngayon ay gagawa po tayo ng prophetic act at ang mga kapatiran natang ito ay dudulog po sa harapan. Sa inyong paglabas, kayo ay lumalabas bilang kinatawan ng inyong pamilya upang ang lahat ng inyong mga kapamilya ay makakilala din sa Diyos.
Lahat po kayo ay makakakilala sa Diyos. Ito po ay panahon upang ibahagi ang kanyang ebanghelyo, ibahagi ang kanyang mga salita. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay amin pong dinedeklara na ang pagkakataong ito ay amin na nga pong natanggap, amin pong ipinedeklara ng lahat ng aming kakilala, lahat ng aming mga minamahal sa buhay makakatanggap ng iyong kaligtasan. Tulad ng Samaritanang babae, ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang iyong mga salita. At ikaw nga, O Diyos, ang siyang magpapabago ng aming buhay. Atin pong ideklara ng lahat po nating mga kamag-anak, kapamilya ay makakatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Atin pong ipanalangin ang atin pong Easter at ating ipanalangin na makilala ng atin pong mga kapamilya, mga kaibigan, mga katrabaho ang Panginoon. At sila ay makadalo sa mga gawain ito at matanggap ang kaligtasan na nagbumula sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ako ay nagpapasalamat. Amin pong ipinapanalangin ang Easter musical dahil ang Easter na ito, Panginoon, ay magbibigay kalwalhatian sa iyo. Amin pong ipinapanalangin ang amin pong mga kapatiran na dahil sila ay handa, sila ay matapang na atin pong ipanalangin na sa aming pagtanggap ng kaligtasan, kung kaya naman nais din namin itong ibahagi sa iba, ipanalangin po natin ang musical na matanggap ng lahat ang kaligtasan. Panginoong Hesus, nais namin na matanggap ng aming mga kapamilya ang kaligtasan.
Kami ay iyong iniibig sa iyong pagliligtas sa amin, pagliligtas ng aming mga kahinaan. May mga pagkakataon na hindi rin namin nirerespeto ang aming mga sarili, ngunit hindi mo kami tinatanggihan. Patuloy mo kaming tinitingnan bilang iyong mga prinsesa, bilang iyong anak. Panginoon, patuloy mong baguhin ang amin pong mga buhay upang mapapurihan ka namin ng ayon sa katotohanan. Panginoon, tanggalin mo ang bawat mababang pagtingin sa aming mga sarili. Tanggalin mo ang takot sa amin. Tanggalin mo, O Diyos, ang takot, ang lahat ng hinanakit, lahat ng pakiramdam ng pagtanggi ng ibang tao. Naway maging sisidlan nga kami ng iyong mga salita at ng iyong espiritu upang magkaroon kami ng kumpiyansa na ibahagi ang iyong salita, ang iyong kaligtasan sa iba. Kahapon, nang ako ay papunta sa Tree of Life Church, ay sumakay ako ng taxi at wala pang 3 minuto ay nakatanggap na ng kaligtasan ang taxi driver. Panginoon, alam ko na ang regalong ito, ang handog na ito ay hindi lamang para sa akin kundi para sa lahat na nagdanais na magdala ng mga kaluluwa sa iyo. Naway matanggap ng lahat ang biyayang ito upang matanggap natin ang biyayang ito. Panginoon, naway bigyan mo pa kami ng higit na pagnanais na matanggap ang biyayang ito upang mas marami pang taong makikilala sa iyo. Panginoon, naway gamitin mo ang aming mga buhay. Gamitin mo ang aming mga buhay. Panginoon, talagang nais ko na mas marami pang mga tao ang makakilala sa iyo. Nais kong matanggap ang biyayang ito. Nais kong matanggap ang biyayang ito ng pagbabahagi ng iyong salita ng Ebanghelyo. Maging ang regalo o kaya'y handog ng pagbibigay propesiya. Narito na nga ang panahon na ang lahat ay magbibigay ng pagpupuri sa Diyos ayon sa katotohanan at ayon sa Espiritu. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking ipinagpapala ang lahat dahil ang panahon ng pag-ani ay narito na. At tayo po ang sisidlan ng Diyos na kanyang gagamitin. Ang lahat ng kalasag sa iyong buhay ay mawawala. Ang Diyos ay talagang gumagawa ng paraan upang hanapin ka at upang biyayaan ka. Naway
magkaroon ka ng magandang ugnayan sa ibang tao sa tuwing ikaw ay nanalangin sa ibang tao, kanilang mararanasan ng pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa kung sino mang iyong papatawan ng iyong kamay at ipapanalangin ay mapapagaling, naway maging matapang ka, naway maging buhay kang patotoo ng kabutihan ng Diyos. Ikaw ay kanyang prinsesa, ikaw ay kanyang prinsipe, ang kanyang pabor ay sumasa inyo. Ang inyong pamilya, sa tuwing kayo ay magkakaroon ng ugnayan sa kanya, sila din ay magkakaroon ng pagnanais na makilala ang Panginoon. Naway pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng narito, sino mang iimbitahan nila, Panginoon, sa gawain ngayong Easter, sa kanilang panonood ng musical, naway matanggap nila ang iyong kaligtasan. Sa 27 ay makakatanggap din sila ng pagbabautismo. Panginoon, maraming salamat. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.